ngayong araw po na ito, pwede nating sabihin that every Lord's Day is a great day. Hindi lang dahil ang araw na ito ay binanal ng Diyos, pinagpala ng Diyos, kundi this day is particularly special, this day is particularly great, sapagkat after a long time, more than 7 months, we will resume our celebration of the Lord's Supper. So meron tayong celebration ngayong umaga, at meron din tayong celebration mamayang hapon. It doesn't really matter kung anong oras at tawaging Lord's Supper, pagkat yun naman ang nakasulat sa salita ng Diyos. So, before I think we do that, so I will be postponing my short series sa 2 Peter chapter 1, verses 3 to 11, and instead, we'll be focusing, and we will once again remind ourselves, papaalalahanan natin ang ating mga sarili kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Pero alam nyo, isang bagay na napansin ko, even in my own life, when we talk about the cross or even the gospel, ang focus ay palaging nasa Panginoong Hesukristo at sa kanyang ginawa. Pag pinag-usapan ng krus, pag pinag-usapan ng ebanghelyo, ang unang pumapasok sa isip natin si Jesus, ang Panginoong Jesus at ang kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Ang anak ng Diyos, ang Diyos anak, siya ang nagkatawang tao. Siya ang nagdusa nung siya ay pinanganak, hanggang siya ay dalhin sa krus, hanggang siya ay ipako sa krus. Siya ang nagdanak ng kanyang dugo doon sa krus na yon, at siya ang namatay doon sa krus na yon. More often than not, we are too comfortable to think that the salvation of sinners is a work done by God the Son alone. Masyadong tayong naging sanay na pag gospel ang pinag-uusapan, pagka cross, lalo na pagka Lord's Supper, laging yung ginawa ni Jesus sa krus, na para bagang si Jesus lamang ang may ginawa para tayong maligtas. I'm not saying this with irreverence. Pero gusto ko lang ngayong umaga na pansinin natin at i-refocus natin ang ating understanding of the gospel from a different perspective. I want us to recalibrate our understanding of the cross by realizing that it is not just about God the Son. Pag pinag-usapan natin ng krus, mga kapatid, hindi lang pagpanahon na may Lord's Supper, kundi every time na nakikinig tayo ng pangangaral ng Ebanghelyo, dapat wag lang nating laging isipin na it's all about what Jesus Christ has done. It's not all about Jesus Christ. Instead of focusing on what God the Son has done, today, this morning, we will be looking at the gospel as what God the Father has done in order to save sinners. Yan pong ibig sabihin na i-refocus natin, i-recalibrate natin ang ating pagkaunawa sa Ebanghelyo. Hindi lang ito sa ginawa ni Jesus doon sa krus, kundi sa kung ano ang ginawa ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Let us read only one verse, and a very familiar verse, Romans chapter 8, verse 32. Roma, kabanatang 8, talatang 32. Babasahin ko po sa ang Biblia na naka-flash sa inyong mga screen. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang dakilang salita. So gusto kong hatiin ang ating pag-aaral ngayong umaga sa 2 point. Una, we will be looking at the gloriousness of God the Father's salvation. The gloriousness of God the Father's salvation. And secondly, the graciousness of God the Father's provision. The graciousness of God the Father's provision. Una, tingnan natin ang kaluwalhatian ng pagliligtas ng Diyos Ama. More often than not,
Tulad ng binanggit ko kanina, the cross is understood as the demonstration of the love of Jesus Christ for His church. Pag pinag-uusapan natin ang gospel, lagi itong pinepresent sa paraan na si Jesus na anak ng Diyos ay namatay. At dahil sa kanyang kamatayan, eventually sa kanyang muling pagkabuhay, nagkaroon ng katuparan ng pangako ng Diyos na siya ay magliligtas ng kanyang mga hinirang. Ang ginawa ni Jesus ang security ng salvation ng mga pinili ng Diyos. Pero dito sa text natin ngayong umaga, kung mapapansin ninyo, gusto ni Pablo na tingnan natin ang krus mula sa iba, subalit kasing kahalagang viewpoint. It is a very important point for us to understand. At kailangan maintindihan natin itong perspective na ito ng krus, sapagkat kung hindi natin magagawa, we will end up with an impoverished view of the glory of the gospel. Pag hindi natin naintindihan na hindi lang si Jesus ang gumawa ng paraan ng pagliligtas sa krus, hindi natin maiintindihan ng ganap ang kaluwalhatian ng Ebanghelyo. Totoo nga mga makasalanan ay niligtas sapagkat si Jesus ay nag-alay ng kanyang sarili ng kusa sa krus ng Kalbaryo. Hindi siya pinilit. Hindi siya isang biktima. We often stop here at sinasabi natin, ito ang kaluwalhatian ng Ebanghelyo. Imagine, ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao. Doon pa lamang. No? Imagine mo na, hindi natin talaga lubos na may imagine yung ibig sabihin nun. Ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao, pero hindi natapos doon. Siya ay nagdusa, ibinigay niya ang kanyang buhay. Para kanino? Para sa mga masalanang katulad mo at katulad ko. Oh, that's glorious, isn't it? Yan ang kaluwalhatian ng Ebanghelyo. Ang makasalanan, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Pero gusto ng Diyos na maligtas sa mga makasalanan. Anong ginawa ng Diyos? Siya ang nagbigay ng paraan. Siya ang gumawa ng paraan para ang mga makasalanan maligtas. Pero pag pinag-uusapan natin ang kaluwalhatian ng Ebanghelyo, hindi huminto ang Biblia doon sa punto na si Jesus na anak ng Diyos ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Ang totoo, dinagdagan ito ng Biblia ng isa pang aspeto na nagpapatingkad palalo sa kaluwalhatian ng Ebanghelyo into another level, into a higher level. Ano yun? Tayo po na mga makasalanan ay naligtas because God the Father did not spare His own Son, but gave Him up for sinners. Nakita niyo po yun? Totoong maluwalhati ang Ebanghelyo. Totoong maluwalhati ang nangyari sa krus sapagkat si Jesus na anak ng Diyos ay nabayubay at namatay doon. Pero gusto ni Pablo maintindihan natin, higit pa itong mas maluwalhati sapagkat ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo ang nag-alay sa anak upang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Dito si Pablo, he was trying to say that there's so much more into the glory of the gospel by emphasizing the involvement of God the Father in our salvation. Sadly, ito ang point na to ay madalas na nakakaligtaan ng marami na pamilyar sa gospel. Diba? Laging ang focus si Jesus Christ ang kanyang ginawa. Maging sa ating evangelism, ganon. I rarely hear, sometimes myself included, mentioning the Father doing what is needed to save sinners. Di ba? Nakakaligtaan natin itong point na to. Pero itong point na to, na-involve ang Diyos Ama sa pagliligtas ng mga makasalanan, nagpapatingkad palalo sa kaluwalhatian ng Ebanghelyo. It is very important for us to learn this because there is a danger. Meron pong panganib. No? Ano yung panganib? Ito yung panganib maaring hindi sa atin na familiar sa Ebanghelyo. Ito ay panganib maaring
Hindi sa atin dito sa loob ng iglesia na palagi nakakapakinig ng ebanghelyo, pero maaring sa iba, di ko alam kung meron dito sa loob ng ating iglesia, maging mapanganib yung pong impression na ang Panginoong Hesukristo, ang anak ng Diyos, ay namatay sa krus ng Kalbaryo para i-appease ang galit ng Diyos Ama. Yun ang danger pagka hindi natin naintindihan itong aspect na ito ng Romans 8:32. Na para bangan si Jesus, kaya siya kailangan mamatay doon sa krus kasi galit ang Diyos. At yun lang ang paraan para maalis ang galit ng Diyos. Hindi ko pa sinasabing mali yun entirely. Ang gusto kong sabihin ay ganito. Totoong ang Diyos anak ay nagsakripisyo ng kanyang sarili, nag-alay ng kanyang sarili dun sa krus, pero hindi niya ito ginawa dahil gusto niyang baguhin ang isip ng Diyos Ama towards the elect. Hindi ginawa ni Jesus na ialay ang kanyang sarili sa krus kasi gusto niyang mamanhik sa Ama na maawa sa mga makasalanang ililigtas niya. Ay ibig sabihin, ang anak ng Diyos hindi namatay dun sa krus na yon para hilingin sa Ama na sana man lang ay ibigin niya ang mga hinirang. Ibigin niya ang mga makasalanang maliligtas na mananampalataya sa ginawa ng anak. Hindi ganon. But that is a clear danger. Gusto ko bang paalalahanan kayo ngayong umaga na ang kaligtasan ng mga makasalanan ay una kalooban ng Diyos Ama. At ito'y kalooban ng Diyos Ama bago pa nilikha ang lahat ng bagay. Basahin po natin yung sinabi ni Apostle Paul sa Efeso, kabanatang 1, talatang 4. Ayon sa pagpili niya, sino yung tinutukoy? That's God the Father. Saan natin nakuha yon? Sa verse 3, bago yung verse 4. It's God the Father, siya, sa atin, sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo maging banal at walang dungis sa harapan niya. See? Ang pagliligtas ng mga makasalanan ay kalooban una. Malinaw dyan, pinakilala ng Diyos Ama. Ay kung tutuloy po natin yung ating pagbabasa, ito ang problema ko sa Tagalog translation. No? Kasi ang period ay pagkatapos nung sa pag-ibig. May hawak ng mga Biblia. No? Pero dapat, I think, ang period dyan is dyan sa dungi sa harapan niya, period. Kasi kung tutuloy natin yung huling part ng verse 4, sabi sa bagong Biblia, sa pag-ibig, dapat walang period doon eh. No? Sa pag-ibig, tayo'y itinalaga sa pagkukupkop upang maging Kanya. Sino na naman yon? God the Father. Upang maging Kanyang mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo ayon sa kabutihan ng Kanyang kalooban. Nakita niyo po yung gusto kong sabihin. Ang Diyos Ama, hindi niya kailangan ng pamamanhik ng anak sapagkat ang desisyon mula sa pasimula na magligtas ng mga makasalanan, hindi nga lang magligtas eh. Ang ibigin ng mga makasalanan mula sa pasimula ay ginawa ng Ama. Ginawa ng Ama na mula pa sa pasimula, ibigin ang mga ililigtas sa pamamagitan ni Jesus. At siya ang gumawa ng paraan para sila'y mapalaya mula sa pagiging alipin ng kasalanan. Totoong ang Diyos Anak ang siyang namatay sa krus, pero ang Diyos Ama ang siyang nagplano ng lahat ng ito mula sa pasimula. Kaya sinasabi kong dapat lalo nating ma-appreciate ang gospel, dapat lalo nating makita ang kaluwalhatian ng gospel because it's not only an act done by the Son, but also of the Father. Alam niyo ito pa, dagdagan pa natin itong gloriousness na ito ng pagliligtas ng Ama. Even before we were moved by this glorious gospel, sa point ng ating conversion, we were moved by the Spirit to see the glory of the gospel, di ba? Patay ka, binigyan ka ng buhay, regeneration.
Nung narinig mo yung ebanghelyo, di ba? Nakita mo ang kaluwalhatian ng ebanghelyo ni Jesucristo. We were moved by that. Tayo nagsisi at tayo nanampalataya. And then, this glorious gospel also moves us in our sanctification. Ito ring gospel na to dapat ang nagmamotivate sa atin to pursue holiness. Because God, the Father, God the Son, including God the Spirit, saved us. Pero alam niyo, bago tayo ma-move ng glorious gospel na ito, ang unang na-move nito ay walang iba kundi ang Diyos Ama. It was God the Father who was first moved by what Jesus did on the cross. Where? There in heaven. As the Father was looking at His own Son dying on that cross, His heart was broken. Just imagine, itong Jesus, anak ng Diyos na nagkatawang tao, bago pa nagkaroon ng everything created, magkakasama na sila. The Father, the Son, and the Holy Spirit. At dahil kailangang maligtas sa mga makasalanan katulad natin, kailangang ipadala ng Ama ang kanyang anak dito sa mundo para magkatawang tao at para mamatay. At nung nakikita ng Ama ang kanyang anak na namamatay sa krus, hindi natin pwedeng sabihin He was never affected by that. Madalas naalala natin dun sa krus, yung Matthew 27 verse 46, kung saan sinabi ni Jesus, my God, why have you forsaken me? Pero hindi natin na-imagine, hindi natin naalala, hindi naiisip, ano nga ba ang epekto ng ginawa ni Jesus sa krus sa Diyos Ama? Nung naghihirap si Jesucristo sa krus, anong epekto nito sa Ama? Ang unang naapektuhan ng pag-aalay ni Jesus sa krus ay walang iba kundi ang Ama. Hindi naapektuhan ng Diyos, totoo na apektuhan ng Diyos na mangyayari sa mundo, sa atin mga tao. Pero hindi yan magiging dahilan para magbago ang Diyos. Pero yung ginawa ng kanyang anak sa krus, yun lang ang nagpabago sa Diyos. Anong binago nito? Ang mga makasalanan, dapat lahat ay parurusahan sa impyerno. Ang Diyos nagligtas. Just imagine that. Imagine mo yung kaluwalhatian ng ebanghelyo sa ganitong aspeto. Hindi natin mapapagkamalian yung halos similarity, di ba? Nung nangyari sa Ama sa langit at sa kanyang anak doon sa krus ng Kalbaryo, doon sa nangyari kay Abraham at sa kanyang anak na si Isaac doon sa bundok ng Moriah, sa Genesis 22, they're almost similar, no? Halos magkamuka, but not entirely. Pag binabasa natin ang story kung saan iniutos ni Yahweh kay Abraham, anong sinabi ni Yahweh? Kunin mo ang iyong anak, dalhin mo sa bundok ng Moriah, at doon ay ialay mo siya sa altar bilang isang hain. Patayin mo ang iyong anak sa altar. Pag binabasa natin ito at sinusundan natin ang story at tinitingnan natin si Abraham, parang ang dating, hindi siya naapektuhan. Walang, parang kalmante lang si Abraham at sinusunod yung gusto ng Diyos. Na kung hindi tayo familiar sa background ng story ng kapanganakan ni Isaac, iisipin nga natin na walang epekto kay Abraham. Yung inutos ng Diyos, patayin, dali mo yung anak mo doon sa bundok tapos ialay mo sa akin. Matagal na hinintay ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac. And then all of a sudden, Yahweh said, offer him to me by killing him on an altar. Definitely, hindi heartless itong si Abraham para hindi siya maapektuhan ng idea that his son will die on an altar by his own hand. Sa pamamagitan ng kanyang kamay.
Now, i-multiply mo yung heartbrokenness na ito into infinity, and then siguro at least magkakaroon tayo ng idea, at least kung anong ibig sabihin para sa Diyos Ama na ibigay ang kanyang nag-iisang anak. Besides, sabi ko hindi totally the same ang story, sapagkat sa story na yon, si Abraham was prevented mula saan? Sa pagpatay sa kanyang sariling anak. Pero doon sa krus ng Kalbaryo, ang Diyos, ano sabi sa atin? Did not spare His own Son and give Him up. Hindi pinigilan ng Diyos Ama ang kanyang sarili para mamatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pwede nating sabihin na si Jesus ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo sapagkat inalay siya ng Ama. Di ba madalas when we talk about the gospel, inalay ni Jesus ang kanyang sarili sa krus. Hindi natin nakikita yung aspetong inalay ng Ama ang kanyang anak sa krus ng Kalbaryo. Isang bagay na hindi naging totoo sa karanasan ni Abraham. Kaya yung heartbrokenness ni Abraham cannot be compared to the effect of the death of Jesus Christ on the cross to God the Father. Ang ebanghelyo ay maluwalhati hindi lang dahil ang Diyos Anak ay nagdusa para iligtas, para tubusin ang mga makasalanan. Ang ebanghelyo ay lalong maluwalhati sapagkat ang Diyos Ama na lubos na nagmamahal sa kanyang nag-iisang anak mula pa sa walang hanggan, inialay ang kanyang anak, dinurog ang kanyang anak, nang sa gayon tayong mga makasalanan maibalik sa kanyang mga bisig, maibalik sa kanyang piling, maibalik sa kanyang presensya. I hope itong kaluwalhatian ng ebanghelyo na ito ay maging source of hope para sa mga Christians na nandito ngayon. Sana ito ay maging source of hope para sa atin na magsusustain sa atin sa anumang klase ng suffering. Ang Diyos Ama, binigay niya ang kanyang anak para sa atin. At sana, hindi lang ito source of hope para sa mga Christian, kundi sana maging source of hope din ito para sa mga hindi Christian na nandito ngayon at maging sa mga nanonood sa ating live broadcast. Sa papaanong paraan, sana ito ay maging dahilan ng inyong pag-asa na ang Diyos na ito na nagbigay ng kanyang nag-iisang anak kayang magligtas sa iyo mula sa tiyak na kapahamakan. Ang Diyos Ama na hindi iniligtas ang kanyang nag-iisang anak sa krus ng Kalbaryo, kayang iligtas ka sa pagpunta mo sa impyerno. Sana, kung hindi ka pa mananampalataya, makita mo ang kaluwalhatian ng ebanghelyo at sabihin mo sa Diyos, iligtas ka niya ngayon. Pangalawa, tingnan natin the graciousness of God the Father's provision. Sa unang point, naunawaan natin na maluwalhati ang ebanghelyo sapagkat inihayag sa atin, hindi lang may ginawa ang Diyos Anak para tayo iligtas, kundi involved din ang Diyos Ama sa pag-aalay ng kanyang anak doon sa krus ng Kalbaryo para tayo iligtas. Pero gusto ko pong i-pick up yung point na yan, and I would like to add another one on top of it. That the ultimate proof of God's graciousness to us is the giving up of His precious Son. Mabiyaya ang pagliligtas ng Diyos sa atin. At ang patunay nito, ibinigay niya ang kanyang napakahalagang nag-iisang anak. Anong ibig ko sabihin dito? Kung para sa pagtubos ng mga makasalanan, ang Diyos Ama, hindi niya pinigilan ang kanyang sarili. Hindi niya pinigilan ang kamatayan ng kanyang napakahalagang anak na si Jesucristo. Doon sa napakapangit, horrible na paraan ng kamatayan doon sa krus, then there must be no limit to His graciousness towards those who believe. Kung nagawa ng Diyos Ama ito, bigay yung kanyang anak, hindi niya pinigilan ang kanyang sarili na matay si Jesus sa krus,
then walang limit sa kanyang pagiging mabiyaya sa mga mananampalataya ni Jesus. Hindi ba? Yung pong rest of the text, this time I would like to quote it in the ESV. Sabi dun sa second part ng Romans 8:32, how will He not also with Him graciously give us all things? Gusto ko mong unawain itong second portion na ito ng verse 32 ng Romans 8 by examining its two obvious implications. Number one, the graciousness of God the Father requires from us one thing. Ang pagiging mabiyaya ng Diyos Ama, humihingi sa atin ng isang bagay lang o nagre-require sa atin ng isang bagay lang. Of course, pag pinag-usapan natin ang pagiging gracious ng Diyos, gracious ang Diyos sa lahat ng nilikha niya. Di ba kahit nga yung mga ibon, di ba? Hindi sila magso-survive kung hindi ibibigay ng Diyos ang lahat ng kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw. But here, si Pablo gusto niya na maunawaan natin na ang Diyos Ama, when it comes to the believers, especially gracious. Especially gracious ang God the Father sa atin, na mga anak niya. What made me say this? Kaya ko kinote yung ESV kesa dun sa Tagalog, sapagkat sa Tagalog nawala yung isang importanteng bahagi. Yung phrase na, with Him. Kita niyan? How will He not also with Him graciously give us all things? Ang pangako ng Diyos na magiging mabiyaya siya sa mga mananampalataya ni Jesus. Ibibigay niya ang lahat ng kanilang pangangailangan ay ang kaugnayan nila sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo. With Him. Ang madaling salita, yung pong paniniwala natin, pananampalataya natin ng Diyos, ibibigay niya yung mga lesser things na kailangan natin, may guarantee ng ano? Ng Kanyang pagbibigay sa atin ng greater thing na mas kailangan natin, at ano yun? Kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. So this is an argument from the greater to the lesser. Kung nagawang ibigay ng Ama ang Kanyang anak para mamatay sa krus ng Kalbaryo upang iligtas tayo, ang ating kaugnayan sa Ama guarantees a special form of graciousness. Ang kahulugan, if God the Father was able to provide us with salvation, sa pamamagitan ng Kanyang anak, walang dahilan ng Diyos para hindi i-provide sa atin ang lahat ng mga bagay na kailangan natin para mabuhay sa ibabaw ng mundo. Diba? Hindi naman ang Diyos importante lang sa Kanya yung salvation. Wala nang halaga sa Diyos yung ating pamumuhay sa mundong ito. Madalas, anong implication nito? Madalas na-anxious tayo sa maraming bagay, di ba? Na hindi pa nangyayari. Madalas yung bukas pa, o kaya sa isang linggo pa, o sa isang buwan pa yung kinakabalisahan natin, di ba? At madalas, papansin ninyo, marami dun sa, madalas, karamihan, kung hindi man lahat dun sa mga pinagkakabalisahan natin, yung wino-worry natin, hindi naman talaga nangyayari. That's the ridiculousness of worry. Diba? Yung mga iniisip natin, di naman talaga nangyayari. According to Paul's argument here, ma-overcome daw po natin yung tukso na tayo ay mabalisa o maging anxious, hindi sa pamamagitan ng paghahanap ng paraan natin sa sarili natin para resolbahin yung ating problema na darating pa lamang. Ano daw? Paalalahanan daw natin ang ating sarili kung ano ang ginawa ng Diyos Ama para ibigay yung ating higit na dakilang pangangailangan noong pa sa nakaraan, at yun ay ang pag-aali ng Kanyang anak para mapawalang sala tayo. Nakita nyo, ang problema natin yung mangyayari sa future, ang solution na ginawa ng Diyos nangyari sa past. Tapos na yung solution, at yun ang basis natin ngayon para hindi tayo mag-worry sa ating future. Because God will take care of everything.
Nagwo-worry tayo hindi dahil wala tayong pagtitiwala sa sarili. Nagwo-worry tayo dahil wala tayong pagtitiwala sa kayang gawin ng Diyos. Yun ang kasalanan ng worry. So the solution, para hindi tayo mag-worry, magtiwala tayo sa Diyos. Nagawa niyang iligtas tayo, kaya niyang ibigay yung kailangan natin ngayon, lalo't higit, kaya natin siyang pagtiwalaan sa mangyayari sa future. Second implication, the graciousness of God provides to us all things. It does not only require to us one thing, our relationship with Christ, but He can provide to us all things. This time, I would like us to consider the phrase, all things, lahat ng mga bagay. Maraming scholars, sabi nila, yung ibig sabihin ng all things dito, spiritual blessings lang. Totoo may spiritual blessings, pero meron ding physical blessing, pero hindi pa ngayon sa mundo na ito. Sabi ng iba, ang physical blessing is eschatological. Yung salitang eschatological, ang ibig sabihin niyan, totoong meron na tayong eternal life ngayon, pag nagtiwala tayo kay Jesus, that is the ultimate spiritual blessing. Pero magaganap lang yung blessing physically sa new heavens and new earth. Pero ngayon, puro spiritual lang. Yan ang paniniwala ng iba. Well, I beg to disagree. Totoo, naniniwala ako na meron na tayong kaligtasan ngayon at magaganap pa ang pagpapala ng Diyos, hindi lang spiritually but physically in the new heavens and new earth. Pero totoo rin na kahit na ngayon, meron na tayong pag-asa na ipoprovide ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Anong basis ko? Yung pong salitang, yung pong phrase na all things, hindi lang po ginamit ni Paul dito sa verse 32. Tingnan nyo, dun sa verse 28 ng Romans chapter 8, binanggit niya na rin yan. Sabi, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, there it is, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Nakita nyo? Andiyan yung salitang lahat ng mga bagay. So dito, nire-refer ni Paul yung all things, hindi lang sa mga spiritual na katotohanan o karanasan ng mga Christian, kundi sa lahat ng mga pansamantalang bagay, mabuti man o hindi. O hindi lang dyan ginamit ni Paul yung phrase na all things. Pag pumunta ka sa verse 37, ganito mababasa mo. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, ando na naman siya, all things, tayo'y higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. Now, itong verse 37, ang context niya, babalik ka sa verse 35. Pag bumalik ka sa verse 35, makikita mo doon, tinutukoy ni Pablo na lahat ng mga bagay ay lahat ng mga totoong mahihirap pero pansamantalang pagdurusa. Ibig sabihin, karanasan natin sa mundong ito, ngayon, habang tayo nabubuhay. So, anong point ko? Walang dahilan para sa atin na hindi paniwalaan na nung sinabi ni Pablo na all things, he was also thinking about everything we need while we are living in this present world. Kasama yung all things. Sa pangako ng Diyos na ipoprovide niya sa atin on top of every spiritual things. Now, importante naman po itong point na ito sa area ng prayer. If God did not spare His own Son, He would not withhold from us anything else that we need aside from our salvation. Ito ngayon yung magiging basis natin pag nag-pray tayo sa Diyos ng mga kailangan natin sa buhay. Pero let me clarify, my friends, hindi po ito bibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan natin without qualification. Kailangan na paalalahanan natin lagi ang sarili natin when it comes to this point that the graciousness of God is motivated by the preciousness of the sacrifice of His Son on the cross. Anong ibig sabihin doon? Walang gagawin ng Diyos, walang ibibigay ng Diyos sa atin nakakaladkad sa kahihiyan sa ginawang pag-aalay ng Kanyang anak sa krus. We must not ask God the Father things that will be contrary to the value of the graciousness of the sacrifice of His Son on the cross. Hindi tayo hihingi ng kahit na lang ano na hindi na gusto ng layunin o hindi na ayon sa layunin ng Diyos. Hihingi lang tayo
ng malinaw na ayon sa Ebanghelyo at malinaw sa nakahayag na salita ng Diyos. Kaya pwede tayong mag-persist sa prayer. Bilang mga Christian, basta alam natin ang hinihinga natin ay ayon sa kalooban ng Diyos. Nagawa nga ng Diyos bigay ang kanyang anak. Yung kailangan pa natin, hindi niya ibibigay. Kung hindi kontra sa gusto ng Diyos yan, pwede nating ipanalangin lagi. Now, to close, gusto ko maging sanang encouragement ito sa mga Christian. Na papaano, sana hindi tayo mag-fail sa pagtitiwala na aalagaan tayo ng Diyos sa lahat ng panahon. Ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating kailangan. Tutulungan tayo ng Diyos sa lahat ng sitwasyon para sa kapurihan ng Kanyang pangalan. Sa mga hindi naman Christians dito at sa nanonood, this is a challenge, isang hamon. Anong hamon? Ang hamon sa inyo ng katotohanan na to na kung nagawa ng Diyos ang ibigay ang Kanyang nag-iisang anak, hindi niya ipagkakait na iligtas ka. At hindi imposible para sa Diyos na magligtas ng mga makasalanang katulad mo at katulad ko. Walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos. Walang makasalanang lalapit sa Diyos na itataboy niya. Kung nagawang ibigay ng Diyos ang Kanyang kaisa-isang anak para magligtas, kung magsisisi at mananampalataya at lalapit sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang anak, tatanggapin ka niya at ituturing kang anak. Manalangin tayo. Aming Ama, salamat po sa inyong mga salita. Pagpalain niyo nga po ang mga ito. Na sana sa aming pag-aalaala ng banal na hapunan ngayong pong umaga, pagkatapos ng pangangaral na ito, sana mas lalong maging excited kami, lalo naming ma-appreciate ang kaluwalhatian ng Ebanghelyo, sapagkat hindi lang ito dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ng anak, kundi dahil sa kusang pagkakaloob ng Ama ng Kanyang anak. Hindi ipinagkait ng Ama ang Kanyang sariling anak at inialay niya sa krus. Ito'y hinayaan niyang mamatay sapagkat sa pamamagitan lamang nito magliligtas siya ng mga makasalanan. Sana po magligtas nga kayo. At sana sa mga Christian na magpa-participate ngayon, maalala namin, as we take the bread and drink the wine from the cup, maalala namin, this is about the glory of the gospel through the effort of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.